Overtake. Ano, entry pa. Ha, ganda ng paligid oh. Puro puno. At eto, okay naman ako. At eto, nagda-ride na din. Wala, hindi nagsasalita si Google Map. Ang madalas na lang na sinusundan ko yung kalsada. Ano ba ito? Pangit ang daan. Yan, hello sa inyo mga halapips. Nandito tayo ngayon sa Dasmariñas, Cavite. At para sa ride na to, ang punta natin ay sa Alfonso, Cavite. Alfonso nga ba? Tama, oo nga. Alfonso, Cavite. Bali yung pupuntahan natin ay isang restaurant. Actually, isa siyang, ano ba tawag doon? Ramen shop? Ramen house, yung pala, ramen house. Mali. Okay. Yan, so nandito na tayo sa Aguinaldo Highway. Galing kasi ako ng Cavite. Galing kasi ako sa GMA. At syempre, hindi na ako nagtanghalian kasi yun nga, gusto kong masubukan yung ramen dun kasi ilang beses ko nang binalak na pumunta dun. Kaso lang, sarado or weekend. Ayoko kasi pumunta dun ng weekend kasi sabi nila, madami daw tao dun kapag weekend. Kaya ito weekdays. Ngayon naman ay Monday at sinay ko naman bukas sila. Ilang beses ko nang kinangkang pumunta doon eh. Kadalasan Thursday kasi work from home yun namin. Siyempre alam mo na pag work from home. Kaya kayo dyan yung mga naka work from home dyan, siguro alam nyo na yung mga ganong klaseng gawain or ganong mga technique. Kaso lang yun nga, sarado sila kapag ka Thursday. At syempre, joke lang yun kasi baka mamaya malaman pa to ng HR namin tsaka nung boss ko. Kasi alam mo na, may mga ka-opisina ka ng mga Jollibee. Alam mo yun, bida-bida ang saya. Yun, yung mga Jollibee nating ka-opisina o kaya yung tinatawag natin na sip-sip. Buti naman kumulimlim. Kanina ang sakit-sakit sa balat ng araw. Kahit sa ganito ang init, yung init ng ganito. Ang init ng pag nabat-arawan siya, ang init, sakit din sa balat. Pero syempre kapag ka nagda-ride, mas maganda gumamit ng sunscreen or sunblock. Yan, lagi ako nagaganon, sunscreen tsaka sunblock. Lagi ko yung bit-bit kahit saan ako pumunta. Kasi di ba para maalagaan naman natin yung balat natin para hindi siya agad yung, alam mo yung tumanda agad, yung parang kumulubot. Okay lang naman tumatanda, basta naman hindi nahahalata. Yan, go na. Okay, umuusog na sila, sige. Samantalang ako, huminto ako dun sa may bago tong intersection box na to kasi masunurin ako sa traffic Pero siya naman yung nag-initiate nito na mangkat. Kaya yan, sige, cut. Eto na rin nga pala yung parang pinakaunang ride natin ngayong 2026. At hindi ko sure kung ride pa rin ang tawag sa ganun. Kasi pupunta lang naman ako sa restaurant para kumain. Hindi naman ako mamamasyal talaga. Parang ito lang, nagmumotor lang papunta dun. Ride ba tawag dun? Hindi ko sure Para sa akin kasi pag ride, yung meron kang pupuntahan na destination tulad ng mga pasyalan, ganun. Yun ang intindi ko sa ride. Pag long ride naman, para sa akin, long ride, masasabi ko na long ride or nag-long ride ako kapag yung destination ko is malayo talaga, yung aabot ng 100 kilometro tapos tatagal ng mahigit sa isang araw, tulad ng mga 2 araw, 3, 4, 5, 6 ganon ang ingay. Pero okay lang, hindi masakit sa tenga. Pero yun, yung long ride para sa akin, yun nga, yung mga ilang araw na ride. Pinakamahaba ako yung Bicol, yun, 6 na araw yun.
Isang araw papunta ng Matnog, isang diretso lang yon. Tapos nung pauwi, yun, putol-putol na para, alam mo yun, nakakapamasyal-masyal ka na habang umuuwi. Tsaka hindi nakakapagod masyado. Sana nga ngayon taon marami tayong mapasyalan. Nagdadalawang isip ako magtawid dagat kasi una yung gastos pagka sa motor. Nag-iisip nga ako kung sakaling mag-eroplano na lang ako tapos rementa ako ng motor doon. Wala lang. Pero kasi para sa akin, mas gusto kong bitbitin yung motor ko. Para, alam mo yun, hindi ako kakaba-kaba. Baka mamaya, ano pa mangyari sa motor na nirentahan ko. O kaya, masemp lang ako. Ayun, gusto kong bitbitin itong motor kapag mag-iibang isla sa Pilipinas. Kaso lang yun nga, yung budget tsaka yung oras, yun ang problema. Kasi kapag nagbitbit ka ng motor, halimbawa pupunta ka ng Panay Island, hindi ko sure kung gaano kahaba yun na biyahe ng Roro. Kaso yun nga, ngayon medyo nag-iisip ako kung kaya ko ba na magpanay or mag-Cebu ng gamit itong motor. Kasi una, kakain siya ng oras. Kasi diba pagka nag-Roro ka, medyo mabagal-bagal yun. Halimbawa, nagpunta ako sa Panay, nag-Roro, ilang oras yung Roro nun? Sabi mo na mga 10 siguro or 12 oras. Sayang yung 12 hours. O kaya mag-Cebu ka, sabi mo na 24 hours papunta ng Cebu. Kaso isang araw mo pa lang, papunta pa lang ng Cebu, hindi ka pa nakakapag-ride. Tapos pauwi mo pa, halos isang araw din. So 2 araw agad yung nakain sa'yo nung pagpunta at saka pagbalik mula sa Cebu to Manila. Paano kung 3 days lang ang meron ako, isang araw lang ako magmumotor sa Cebu? Parang wala lang, lugi. Parang yun ang naiisip ko. Kaya naiisip ko minsan na parang siguro pwede ako mag eroplano papunta doon tapos magrenta na lang ng motor doon. Kaso lang parang ewan ko, parang daya yun. Para sa akin parang daya yun. Lumipad ka lang papunta doon tapos nagrenta ka lang ng motor. Parang mas prepared ko kasi na bitbitin itong motor papunta doon, i-Roro. Kaso lang yun talaga ang problema, yung oras. Lalo na't pahirapan ngayon mag-live. Nung nakaraang taon, hirap-hirap mag-live Kasi syempre wala, wag na. Baka mamaya mabalitaan na naman ng boss ko. Sabihin na naman nun, kinuubo ka pero nasa galaan ka. Nahuhuli. Kasi nako-convert kasi yung vacation leave namin. Kaya hindi ko siya ginagamit. Kaya madalas lang ako magkasakit habang nasa ride. Okay, dito tayo pinapadaan sa bypass road ng Tagaytay. Yeah, talagang napakainit. Ang init nung sikat ng araw. Yung hangin medyo malamig-lamig naman. Ay, buti na lang nakita ko. Ang hirap pag ganito Pagka may sasakyan sa harap ko, mahirap makita yung mga lubak kasi magugulat ka na lang, nalagpasan na nila. Hindi ako ready pag ganun. Lipat nga tayo dito sa kanan. Ay hindi, at sige, lipat tayo dito sa kanan. Parang ang gulo ng puting sasakyan Parang ngayon ko lang napansin nakailang daan na ako dito, pero ngayon parang ang daming lubak. Yun yung napansin ko. Eto nga pala mga halapips, etong mga nakaraang linggo hindi ako nakapag-post na mga video. Na-distract ako dun sa truck na dumadaan sa lubak. So yun nga, hindi ako nakapag-post ng mga bagong video. Tapos yun, may mga nagtatanong sa akin, nag-PPM sa Messenger kung kailan daw ako mag-upload ulit. Meron pa sa akin nag-message, tapos sabi niya, hello, kamusta? Sana okay lang ako. Hindi na raw ako nakakapag-upload. Tapos Happy New Year, sabi niya. Kaya yun, kung sino ka man, hello sa'yo. At eto, okay naman ako. At eto, nagra-ride na din.
Hindi ko lang mabanggit yung pangalan mo kasi para sa ano na rin yun, privacy. Pero alam mo na kung sino yun. Kung napanood mo to ha, alam mo na kung sino ka. Pero yun lang, napapaisip ako, nag-PPM sila, naghahanap sila ng video. Pero napansin ko, hindi sila nagko-comment. Hindi naman required mag-comment, pero syempre nakakatuwa na kung mag-comment man sila doon, siguro kasi mga silent, silent viewer, yung ba tawag, lumig na ngayon ha, lamig. Yun, siguro mga sila, silent viewers. Kaya yun, hindi nagko-comment. Parang yun lang, maghanap sila ng bagong video. Siyempre nakakatuwa, diba? Kasi alam mo yun, may mga naghahanap ng video mo. Pero siyempre na-appreciate ko kung magko-comment din kayo. Gusto ko kasing malaman kung ano ba yung dahilan nyo kung bakit kayo nanonood ng mga video sa channel na to. Hindi ko alam kung dahil ba sa ride or dahil ba sa mga kwento ko habang nagda-ride or dahil sa mga destination na pinupuntahan natin. Pero syempre gusto ko din malaman kung taga saan man kayo, kung magko-comment man kayo. Kaya kung may oras kayo, sandali lang naman, pwede kayo mag-comment dyan, mag-iwan ng comment. Okay, wala naman tatawid, tuloy. Yun, pwede kayo mag-iwan ng comment dyan. Pwede yung banggitin kung taga saan kayo. Tsaka ito, banggitin ko na rin, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel na to, pwede kayong mag-subscribe sa pamamagitan ng pagpindot ng subscribe button sa ibaba ng video na to. Pumiyok pa ako. So yun, syempre palike na rin kung nagustuhan nyo tong video na to. Pero kung hindi nyo nagustuhan, pwede nyo pa rin pindutin yung like button dyan. Kalokohan. Joke lang yun mga halapips ha. Malayo pa ba to? Yan, siguro malapit-lapit na tayo. Kasi natapos na yung bypass road. Okay. Yun lang, may truck sa harap. Mausok to pag ganito. Overtake. Ayokong langhapin lahat ng usok nun. Para kang, alam mo yun, nagne-nebulizer habang nag-ride. Saan ako kanan? Ayun. Minsan ang hirap makita pagka yung mga ganitong kaliit na kalsada. Entry pa. One way. Saan po daan? Pag ganon? Sa kabila. Sige po, thank you. So dito ang daanan. Okay. Tik na yun ha. Hirap kasi pag hindi masyadong updated si Google Map. Minsan talaga papahama ka nito ni Google Map. Buti nabasa ko yung nakasulat na no entry dun. Kundi baka mamaya matsyempohan ako, matikitan pa ako dito. Two-way na kaya to? Two-way dito? Two-way? Sige po. Yan, nagtanong na ako kung two-way kasi baka mamaya ito si Google Map ipahamak ulit ako. Ang ganda ng kalsada. Para sa mga mahilig mag-off-road. Ewan ko ba? Ito na naman tayo sa mga hindi masyadong magandang kalsada. Siguro naman malapit-lapit na tayo kasi late na ng kalsada. Parang loob-loob na siya. Oops. Ano to? Saan? Dito? Siguro? Dito? Sa kanan? Okay, wala namang sinabi si Google Map. So mukhang tama to. Pagka mga ganun, yung mga nahahati sa dalawa yung kalsada, wala, hindi nagsasalita si Google Map. Ang madalas na lang na sinusundan ko yung kalsada kung saan mukhang dinugtong lang yung isang kalsada. Doon. Lamig ng hangin. Wag lang sana uulan. Yung mga gantong lamig ng hangin kasi, yun yung kadalasang kasunod nun. Ulan na. Yan, ito na naman, walang sinabi si Google. So mukhang pa kanan. Kasi mukhang ito yung obvious na daan ng kalsada. Okay, hindi naman din siya nag-object. Basta lang hindi lobat yung cellphone.
May battery pa naman siguro yung cellphone. Malapit na daw tayo, sabi ni Google Map. Wala akong makita. Ano ba to? Ang tagtag. Nasaan yun? Mukhang ito na. Ayun no. Surugin Ramen. Saan kaya pwedeng pumarada? Walang tao. Wala akong matanungan kung saan pwedeng pumarada. Pwede ko ba ibalagbag lang dyan? May parking pero hindi ko alam kung saan ako lulugar. Siguro dito pag alis nitong itim na sasakyan. Ito lang tayo sa gilid. Wala kasi nag-a-assist eh. Ito ang Surugin Ramen House. Isang Japanese style ramen house na ang itsura ay parang isang tradisyonal na bahay. Pero para sa akin, ang dating niya ay parang isang maliit na eskinita na may iba't ibang mga tindahan. Yung mga tipo na madalas kong makita sa mga Japanese animation. Pagdating dito, pwede kang mamili kung sa loob kakakain o sa labas. Pinili ko yung labas at dito ko pinapwesto sa ilalim ng kubo. Ramen sir, gusto niyo po. Mahilig kayo sa spicy sir, hindi naman. Ito na lang. May togarashi naman. Meron naman sir. Wala kayong iced tea? Wala sir. Yung incan na lang. Regular. Okay sir. Siyempre, ramen ang in-order ko. Gusto ko kasing matikman kung anong klaseng ramen ang meron sila dito. Medyo matamis siya. Medyo kakaiba lang yung noodles nila kasi masyadong medyo makapal. Hindi siya soba. Hindi din siya udon. Hindi ko alam, parang nasa gitna siya. Bukod sa pagkain, nakakadagdag din sa experience yung mga detalye sa paligid. Tahimik, presko, at malamig yung hangin. Bali ayan mga halapips, dumayo lang talaga ako dito para subukan ang restaurant na to. Nagustuhan ko yung pagkain, pero mas nagustuhan ko yung overall na experience. Salamat sa pagsama sa biyahe na to. Kung may suggestion kayo kung saan pwedeng pumunta sa susunod, comment lang kayo. Muli, hanggang sa susunod na ride. Bye-bye!